maintindihan nyo na. So, sa umagang ito, church, ay patuloy nating pag-aaralan gaano ba ka-importante at ano ba yung benepisyo na lumawak, ibig sabihin lumaki yung ating puso sa paglilingkod sa Panginoon. Expanded to be commissioned. Sabihin mo sa katabi mo, expanded. Diba? Kung dati, large ka, nagdo-double XL ka na. Yung ganun yung ibig sabihin ng expanded sa physical. Pero pagdating sa spiritual, nasaan na ang iyong estado ng expansion? Kasi pagka ikaw ay mayroong pananampalataya, may progression po yan. Ibig sabihin, hindi ka lang lagi elementary, dapat next year ay high school ka naman. At after 4 years, hindi high school ulit. Hindi balik grade 1, di ba? Walang ganong balik. Kundi pag tayo ay natamnan ng salita ng Panginoon, gusto ng Panginoon na yung ating capacity ay lumawak. Sabihin mo, lumawak ka na. Lumawak ka na. Ayun na. Now na. Ayan, di ba? Just do it. So, sabi sa salita ng Panginoon sa Psalms 119 verse 32, ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo kapag iyong pinalaki ang puso ko. Wow. Ulitin ko sa Psalms 119 verse 32. Nakita niyo po ba sa Bible niyo? Ako'y tatakbo sa daan ng mga utos mo kapag iyong pinalaki ang puso ko. So may requirement talaga, mga kapatid, na yung ating paglilingkod, hindi lang tayo dito uupo-upo. Ikan tayo, di ba? Uupo-upo. Tatayo tayo. Basta narinig ko na yun. So, dapat tayo ay tumatayo din. Para sabihin mo nga sa katabi mo, galaw-galaw. Galaw-galaw. Stroke. Di ba? Biro lang. So, sabi pa sa verse John 5:3, ang utos ng Diyos ay hindi pabigat, kundi ang utos ng Diyos ay magaan, sapagkat ito ang pag-ibig sa 1 John 5:3. Ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos. Ulitin ko, naririnig niyo po ba? Ang pag-ibig ng Diyos na ating tuparin ang kanyang mga command. At ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. So pag nandito ka, hindi ka binibigyan ng pabigat. Binibigyan ka ng pag-ibig. So sabi mo sa katabi mo, tara na, ito na ang pag-ibig ng Diyos. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos sa inyo? So ang puso talaga, kailangan mapunuan niya ng salita ng Diyos para hindi lang tayo puro salita. Alam mo yung isang batingaw na umaalingaw-ngaw, masakit sa tenga, pero malakas. Sabi dito sa 1 Corinthians yata yun, hindi ako nagkakamali. Kung makapagsalita man ako ng iba't ibang wika, kagaya ng mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batinaw. So punuin natin yung puso natin ng pag-ibig. Pagka ang pag-ibig ay nagbubukal sa ating puso, ang sumunod sa salita ng Diyos ay hindi pabigat. Sino dito minsan inutusan ng nanay ay parang pasan mo ang daigdig? Di ba? Mayroon gano'n na pakiramdam. Kahit hindi naman gano'n, bubili ka lang naman ng suka sa tindahan ni Aling Nena. Ang nabili mo, toyo. Dahil yung puso mo minsan ay mabigat. Kaya ang puso mo mabigat, ang mukha mo mabigat. So kung gusto mong magaan ang mukha mo, pagaanin mo ang puso mo. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi dito, ngunit sa ngunit kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw. Kaya minsan, kapag tayo ay tinuutusan ng ating mga magulang, mabigat. So kailangan ituro natin sa mga anak natin na gawin natin ang isang bagay na puno-puno ng pag-ibig. Tama? Di ba? Naalala niyo yung sinergo? Kapag ikaw ay nagmamahal, kahit gaano kabigat, pupuntahan mo. Kahit mangutang ka pa pambili ng tsokolate sa February 14. Diba? Kahit manghingi ka pa sa tatay mo, makabili ka lang ng isang tulip.
para sa iniirog mo. Bakit? Kasi nga, nagmamahal ka. Hindi mahirap sa iyo, sa isang nagmamahal, kapag gagawin mo ang pinapagawa, lalo na kung nasa puso mo. Diba? Pero, ito ang maganda. Kapag may pagmamahal tayo sa Panginoon, punong-puno ng pag-ibig yung ating puso, yung kanyang utos ay hindi mahirap, hindi mabigat. So hindi mahirap na pag tayo inutusan ng Panginoon, go, tatayo ka. Pag tayo sinabi ng Panginoon tayo ay tumawid, magpuri sa Kanya, magpupuri ka. Bakit? Kasi punong-puno ka ng pag-ibig sa Kanya. Amen? Yung pag-ibig na yan yan ang magyayakap sa iyo kahit sa mga hindi kayakap-yakap. Tingnan mo nga yung katabi mo, hindi ba kayakap-yakap yan? Di ba kahit hindi yung kayakap-yakap, minsan kahit hindi pa naligo. O kaya, di ba, sino na dito nagka-baby? Di ba minsan pagka nagpapalit ka ng diaper, merong exhaust ba yun? Di ba, meron minsan kahit hindi ka ibig-ibig, kahit mabaho, dahil mahal mo ang ginagawa mo, papalitan mo ng diaper at linisan mo ang iyong sanggol. Bakit? Kasi puno-puno ka ng pag-ibig. Di ba kahit mabaho, nakangiti ka pa rin, ang cute-cute ko. Ang sarap isilin. Di ba? Pag may pag-ibig, pag may puso ang ginagawa, kahit ano gagawin mo, mapaglingkuran lang. So hindi mo kailangan magsalita pag ang anak mo ay kailangan kumain. Hindi mo kailangan magsalita, oh anak, ngayon, inuutos sa akin ng Panginoon na ako ay magpalit ng diaper, magpe-pray muna ako. At papalit ang hindi, di ba? So pag meron ka puno ka ng pag-ibig, just do it. So hindi kailangan na masalita. Kaya nga, ano ba ang minsan kalaban ng isang puso kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon? Kagaya ng inawit natin mga kapatid, pusong basag. Yan ay para sa Panginoon. Pusong halig. Yan ay para sa mundo at para kay Kristo. Sino ka sa dalawa? Sabi dito sa Mateo 6:24, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Babasa niyo po. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin naman ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at hahamakin niya ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at kayamanan. Sino ba kayamanan natin mga kapatid? Pag pusong basag, para yan kay Lord. Wala na ako, ikaw na lang ang meron. Wala akong maipaabot, Lord, ikaw lang ang meron ako. Pero nakita niyo yung patotoo ng isang kabataan. Ngayon, nakakapagtika po na siya. So hindi ba mabuti ang Diyos kapag tayo ay may pusong basag at handang sumunod sa Kanya? At itong kayamanan ay susunod na lang. Pero yung pusong hatid, di ba? Mayroong kayamanan, mayroong gusto maglingkod, hindi po pwede. Na ang inaalala mo ngayon, yung due date ko, ayoko muna maglingkod. Mahirap mga kapatid. Ang inaalala mo ngayon, magjojowa muna ako. Malungkot ako, wala akong jowa. Ayoko muna maglingkod. Mahirap, di ba? Ang hinahabol mo ngayon yung anak mo. Dati, ang humahabol sa iyo, Judy, ngayon, ikaw naman, ang humahabol sa anak mo. Ay, hindi ako pwede kasi ang anak ko walang magbabantay. Di ba? Kagaya nito, meron na tayong children. So, ngayon nagbabantay. So, wala nang palusot kay Lord. So, hindi na pwedeng hati ang ating puso. Kasi pag yan ang laging hinahanap mo, habol ka ng habol, alam mo, mapapagod ka. Pero pag sa Diyos ka nagsimula, ang paglilingkod mo, excellent. Pag ang pagpuso mo ay hati, ang paglilingkod mo, mediocre. Pero pag ang puso mo, buo, ang paglilingkod mo sa Panginoon ay excellent. Sino gusto dito ng excellent? Amen? Di ba lahat tayo gusto ng excellent? Gusto niyo ng magandang church? O mag-suggest ka, palawakin niyo to. Pero nasaan ka nung kami ay nagpupukpuk na ng martilyo at nag-aayos dito gabing-gabi na? Di ba magkaiba yon? Yun ay kagaya lang ng isang batingaw, yan ang katotohanan. Pero yung time na nandun na yung sacrifice, nandun na yung offering, nandun na yung overtime, nasaan ka? Di ba? Ayaw ng Panginoon na tayo ay nandun lang tayo sa celebrator. Gusto ng Panginoon na tayo ay kasama sa sakripisyo. Kasi nga, pamilya.
Sino dito na nakita mo na ang gulo-gulo na ng bahay mo? Sino ba dito mga mahilig maglinis? Tapos yung anak mo, nagse-cellphone lang, nag-enter, pagdating mo, nangihingi pa ng ulam. Ma, baon ko. Wow, Chong, ang galing mo. Nakaupo ka na nga, nag-ML ka pa, baon pa ang hanap mo. Sinanay mo, pagod na pagod sa kahanap buhay. Hindi ba nakakahiya naman kay nanay yung ganon? So, nasaan ang puso natin? Gusto mo ng magandang buhay, pero yung puso mo naman hati sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya minsan, tingnan nyo mga kapatid, sabi dito sa John 15:30, walang may higit pang dakila sa pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang kaibigan. Sino to? Si Jesus to. Para sa kanyang kaibigan. Sino ako para ibigay ko ang buhay ko sa iyo? At ialay ko lahat-lahat, yung oras ko, yung pag-iisip ko, yung kapangyarihan ko, para lamang sa kasalanan mo na hindi naman ako nagkasala. Hindi ba buong puso yun? Ikaw kaya, pag nakikinig ka kaya ng salita ng Panginoon, selected ka lang ba doon sa biyaya o gusto mong maranasan ang nagbibiyaya? So pag sinabing buhay mga kapatid, sabi niya dito, ibinigay ng isang tao ang kanyang buhay. Pag sinabing buhay, all in all. Pag sinabi namang hati, 3-in-1 lang yan. Pero yung all in all, lahat yan, lahat ng flavor, lahat ng kanya sa'yo. Pero pag 3-in-1 lang yan lang ang bibigay ko sa'yo. Hati. Kaya walang higit, walang makapagbibigay nito kundi ang Panginoong Hesus lamang. So ang model natin sa ating pagsunod, sa pinapagawa niyang mission sa atin, walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Because all in all, He gave everything. Kaya nga mga kapatid, diba, ito yung purpose natin. Bakit tayo nandito sa church? Bakit tayo kailangan lumawak? Kailangan ibalik natin yung ating imahe. Yung pangit na imahe na nalagay ng mundo, ibalik ang totoong imahe ni Kristo sa buhay mo. Kaya pagka kausap pa lang sa iyo, pag awit mo pa lang sa Panginoon, kahit hindi pa umaawit ang mga worship leader dito, ikaw pa lang, katabi mo pa lang, napupuspos ka na. O ang katabi mo, ginugulo ka. Ano lang yan sa dalawa. So let us focus. Mga awit 45:7. Iyong iniibig ang katuwiran at kinasusuklaman ang kasamaan. Kaya't ang Diyos ay iyong Diyos, ay pinahirang ka ng langis ng kagalakan na higit kaysa iyong mga kasamaan. Diba? Ikaw ay pinahira ng langis. Bakit ka ba gusto mo yumaman? Gusto mo, diba, maging masaya? Gusto mong magkaroon ng komportableng buhay? Bakit gusto mo na ganito? Kasi gusto mo ng kasiyahan. Hindi mo ba alam mga kapatid na sa iyong pag-ibig sa Diyos, na sa iyong pagsuklam sa kasamaan at pagsunod sa kanyang utos, alam mo ba, ibinabalik ng Diyos ang iyong kagalakan. Na pag dumaan ka sa matinding pagsubok dahil puno ka ng salita ng Diyos, nakangiti ka pa rin. Nasasabihin mo sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. So meron kang ganyang puso kasi pusong buo ang meron sa'yo. Amen. Kaya masaya ka, meron o wala, hirap o ginhawa, masaya ako na sumusunod sa salita ng Diyos. Kapag ang iyong pagsunod ay nakabase lang doon sa kanyang kayang gawing biyaya, alam mo, mauubos yan. Alam mo, mababago ka niyan. Malilimitahan ka niyan. Pero pag ikaw, sabi ng salita ng Panginoon, pag meron ka salita ng Diyos, meron kang pangitain, sabi dito, but he that keepeth the law, sabi sa Proverbs 29, verse 18, happy is he. So, kaya tayo napapagod, kaya tayo nauupos sa mga gawain natin sa buhay, kulang ang ating puso. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan natin si Lord. Kailangan natin si Lord. People need the Lord. Maniwala kayo sa hindi. Totoo po ang Diyos. Amen.
Yan talaga yung yaman na hindi pwedeng makuha ni man. Na hindi pwedeng makuha ng sasakyan, ng barkada, ng pera, ng simpleng kasiyahan na panandalian lang. Pag wala ka ng sasakyan, wala na yan. Tanong ko sa inyo, pagka ikaw ba ay namatay sa oras na ito, hindi pa naman ba? Pag lang. Madadala mo ba lahat ng pinaghirapan mo dito sa mundo? Ano madadala mo? Ano? Okay, sumasagot dito. So, kasama ka doon lang sa 6 feet under the ground. Pero lahat ng pinagpaguran mo na yung dinubos mo ang banang. Hindi ba nakakalungkot? Kailangan hindi natin ma-miss yung mark natin. So, kailangan ma-hit natin yung totoong purpose natin. Kaya kailangan natin ng vision na pinapaalala sa atin, di ba, ang una nating pinag-aralan para mag-expand yung ating puso, yung ating capacity na tumaas yung ating pananampalataya sa Diyos, ay mayroon kang pakikinig ng salita ng Diyos. Di ba? Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, nagsisimula ang pananampalataya. At paano ka makakapakinig kung walang nagsasalita sa iyo? Paano makakapakinig ang iyong anak kung hindi mo pinapangaralan? So, napaka-importante mga kapatid, na sa lugar na ito, tayo ay tinuturuan. May nagpapakapastor sa atin. Kaya sabihin mo kapatid, mapalad ka. Wala ka sa SM ngayon. Nasa church ka ngayon. Diba? Pag nasa SM ka, sobrang yaman mo. Diba? Yung mga ganun. Kaya mapalad ka, naghihirap ka ngayon. Diba? Bakit? Nandito ka, wala ka sa galaan. So pag nasa marami ka, pinifertilize niya. Pero pag nandito ka at yumaman ka, wow, gagamit-gamit ang kayamanan. Amen? So sabi dito, kung gusto mo ng kagalakan, balik ka sa katwiran ni Jesus. Mga awit 45 verse 7, ibigin mo ang katwiran niya, kasuklaman ang kasamaan, at itong pahid ng langis na kagalakan, hindi magkakamayaw sa iyong buhay. Kaya huwag kang malungkot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang malungkot. Dahil hindi ka. Ang totoo, pag uncontented ka, mga kapatid, at single ka, nisip ko, ay, single ako, wala akong balahid pa naman. Wala akong kayakap. Ayaw daw, di ba? Yan ang sagot. May jacket naman. May unan daw. May naman. May kita. May kumot naman daw po. So meron naman tayong yayakapin at may magbibigay sa atin ng so kung makikita mo na if you are contented kay Kristo, wala ka nang hahanap. Amen. Sabi sa 1 Samuel 12:24, matakot kayo sa Panginoon at maglingkod kayo ng tapat sa Kanya ng buong puso. Alalahanin niyo ang dakilang bagay na Kanyang ginawa. Maglingkod lang tayo ng tapat. Pag sinabing tapat, hindi ka nangangaliwa o di ka nanganganan. Tapat lang tayo ha. Di ba ganun yung tapat? Huwag kang pupunta sa kaliwa. Mamaya pag labas mo dito, tumba ka dito. Pag labas mo mamaya gabi, tumba ka din. Nandun ka sa chugs. Patay sindi. Di ba dito may patay sindi dito. Punta ka din doon sa patay sindi. O, di ba hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ito? Di ba yun yung ating pinag-aaralan dito? Hindi natin pwedeng pababawi yung salita ng Panginoon para lang kayo ay umating dito. Alam niyo ba, umaten kayo o hindi dito ang Diyos, pagpapalain ka niya. Umaten kayo o hindi dito ang Diyos, uhusgahan ka niya sa tamang panahon. Kaya magandang balita, nandito pa lang kayo, naririnig na ninyo ito. Sabi sa 1 Samuel 12:20, huwag niyo siyang talikuran. Yes. Huwag kang tumatalikod. Di ba pag ang mag-asawa, nag-aaway, Tatalikuran. diba? Imbis na magtayo, nagtatalikuran. Kasi magkaaway. Huwag mo yung talikuran. Di ba tayo ay kagaya ng bride? Tayo ay bride ni Christ. Huwag natin siyang talikuran, huwag natin siyang awayin dahil lamang sa hatid natin ng puso. Kailangan sa panahon na ito, mag-upgrade yung ating paglilingkod, mag-upgrade yung ating pagkilala sa Panginoon na hindi siya pipicturing Diyos. Huwag mong gawin ang mga pipicturing bagay dahil hindi yan karapat-dapat sa Panginoon. Alam mo yan. Kasi pag may ginawa ka na hindi karapat-dapat sa Panginoon, hindi mo ba alam lahat dapat?
Ulitin ko, pag may ginawa ka na hindi karapat-dapat sa Panginoon, lahat damay. Kaya ang buhay ng anak natin kung minsan, nagtatanong sila, Ma, bakit ang hirap ng buhay natin? Diba, minsan tatanungin ng mga anak natin, bakit ganito ang ating kalagayan? Minsan di na nga magtanong eh, nag-ano na nga lang eh, na, alam mo yun, na suicide, hindi na masabi kung ano problema, kasi mayroong ugat. At ang ugat ay yung mga bagay na naging desisyon natin ng una at naging resulta, impact sa iba. Kaya marami ngayon malungkot, hindi dahil single, kundi dahil walang Kristo sa buhay. Hahanapin, sa jacket na nga lang, sa gitara na nga lang, sa kumot na nga lang. Diba? Hinahanap natin ang ating purpose doon sa bagay na mayroong temporal. Pero pag niyakap mo ang hilig ng Diyos sa iyong buhay, di ka malulung. Kaya magiging malaya. Umamin ka na, kailangan mo yung umamin sa Panginoon. Ano ba ang problema, anak? Pag di mo yan inamin, mahihirapan kang makalaya. So sa pagkakasala, magsisi ka. Kapag mayroong kang pinagdadaanan, bumangon ka. Pag ikaw ay malungkot, magpuri ka. Lahat ng yan ay mayroong solusyon. Kasi may model tayo mga kapatid. Nalungkot ang Panginoong Hesus. Diba? Siya ay mula nung pagkasilang niya, siya ay hinahanap para patayin si Jesus. Hinahanap ni Herodes. Nasaan ba itong manganganak doon sa lugar ng sabsaban para patayin? Lahat ng buhay niya, puro sakripisyo. Hanggang sa ulit hininga niya sakripisyo, sabi niya, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya nung namatay siya at nabuhay na ulit, sabi niya sa kanyang mga disciples, Matthew 29 verse 19 to 20, Therefore go! Ulitin ko mga kapatid, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Kaya kapag ikaw ay pinago, ibig sabihin, merong effort, merong exert, merong pawis, merong pagod. Intentional, di ba? Kaya naka-attend sino yun? Pangalan ng katalino ko. Si Kylie kasi intentional, may sumundo. Yun yung goal. May sumundo. Pag hindi nag-reply, tatawagan. Pag hindi nakuha sa tawag, susunduin. Ikaw, sino na sinundo mo mga kapatid? Nandito lang ba tayo para maglinis ng bangko? Si Jesus mula ng pagkamatay hanggang pagkasilang, tayo ang iniisip para lang tayo maligtas sa ating kalungkutan. Tayo kaya, bakit tayo nag-e-expand? Para yung lalagyan ng Panginoong Hesus sa buhay natin ay maisalin natin sa iba. At kung magtitiis ka lang dyan sa comfort mo, wala kang maisasalin sa anak mo. Wala kang maisasalin sa kapatid mo, sa magulang mo. Kaya pagka ikaw minsan malungkot, huwag kang manghawa. Kasi nakakahawa kaya yan. Pag may problema ka, huwag mo namang i-post sa social media. Kasi nakakainis din yan. Diba, hawa-hawa kaya spiritual, ibig sabihin yung puso natin, dapat nakakahawa yan ng kagaanan, nakakahawa yan ng kagalakan, ng kalakasan. So, kailangan natin ito para pag tayo pinago at yung pinatok natin na puntuan, hindi tayo pinagbuksan. Wait lang, may gagawin ako, hindi ka madidisappoint. Hindi ka mapoprostrate. Kundi magpapasalamat ka, Lord, salamat. Binigyan mo ako ng lakas makago. Di man siya tumugon, napanalangin ko siya. Diba? So, sa mga nagsisales dito, kung saan ka pumunta ka sa lugar na ito, nagtatrabaho ka hanggang anong oras, ginagawa mo para sa sarili mo, para sa hanap buhay mo, yung para sa Diyos na tinanggap mo. Diba? Kaya nga tayo relational, pag sinabing relational, I will give, and then, you will take. Then next, you will give, and then I will take. Nasa naman yung portion ng Diyos?
Nasaan naman yung pasasalamat mo? Ikaw ba ay tumanggap lang, akin yan, mana ko yan. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Basta ako, tatakbo ko to. Ganun lang ba tayo sa Panginoon? Di ba malungkot yun? Ano ang pasasalamat mo sa Panginoon? Kailangan lawakan natin yung ating puso. Para yung ida-download ng Panginoon sa atin, mai-share natin. Hindi naman natin sinishare yung ang ating religion. Ang sinishare naman natin si Jesus. Dala-dala mo si Jesus, isi-share mo lang sa Kanya. Pwede ba kitang may pag-pray? Eh, paano mo may pag-pray? Ikaw nga, Lord, mag-pray ako. Ako nga, hindi answered prayer niya. Ako nga, hindi na ano, mainit-init. Ako nga, ito na, puro ka na lang gano'n. Eh, kaya nga nandito tayo mga kapatid, we need to pray, we need to expand our heart. Huwag mong sasabihin pag pinago ka, tapos bigla kang lilipad. Di ba yung mga lumilipad, mga panito? Di ba? Ba't ako? Nagiging-paniging ka minsan pag ikaw ay inuutusan. Di ba? Na, alam mo ba, hindi ko nasa dudugtungan. Kaya napakahalaga ng puso kasi may trabahong pinapagawa ang Diyos. At kailangan bukas palad yung ating puso, bukas palad tayo. Bakit? Kasi tingnan nyo, yung palad natin, yan. Ito ang puso, ito ang palad. Isang palad lang ang distansya ng puso. Kapag ka binalikat mo ang trabaho mo mabigat. Tama? Pero pag puso, bukas palad ka, ang mabigat nagiging magaan. Tama. Kaya kagabi sabi ko, ang gaan naman, dati nung nag-start kami dito sa satellite church na to, nabibigatan ako kasi alas 4 pa lang mag-aayos. Ayan pa yung tolda ko. Buhay pa pala yung tolda na yan. Ayan, inaayos ko dun sa St. Vincent mag-isa. Minsan umaambon. Eh, yung yung bubungan doon minsan madulas, mapapakapit ka na lang, Lord, salamat sa faith. Hindi ako nahulog. Di ba, makikita mo, pagka titingin mo na sarili, ano ba makukuha ko sa mga tao na to? May trabaho naman ako. Meron naman ako pinagkakakitaan. Negosyo ba to? So kung negosyo lang to, hindi na to. Gagawin ko tong kapihan. Pero hindi, buhay nga ito eh. May mission tayo, may calling tayo. I-serve natin yung purpose natin. Kasi yung buhay ko saglit lang. Pero yung magpapatuloy, kailangan ng Diyos ang mga kamay. Amen. So kailangan natin yung isa't isa. Kaya kagabi masaya ako. Dahil maraming kamay na tumutulong sa simbahan na ito. Amen? Amen. Palakpakan niyo ng mga sarili. Kaya sabi dito, hindi kayo iiwanan ng Diyos mag-isa. Sabi sa John 14 verse 16 to 17, may papatnubay sa inyo magpakailanman. At ito yung espiritu ng katotohanan. Hindi siya matatanggap ng mundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Ngunit kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at siya isa sa inyo. Ito yung espiritu na mangungusap sa puso. Diba? Ang Diyos hindi nangungusap sa pera mo. Ang Diyos hindi nangungusap sa talento mo o posisyon mo. Ang Diyos nangungusap kung ano ang lalim ng puso mo sa Kanya. Amen. So kapag ikaw ay inaantok, hindi ka, ang diwa mo wala dito sa gawain, wala ka talaga matatanggap sa Panginoon. Bakit? Hindi nga yan dahil pagod ka, dahil may sakit ka, kundi ano yung estado ng puso mo. Dito nangungusap ang Diyos sa puso, hindi sa puso. Amen? So, maging tahimik tayo habang tayo ay masayang naglilingkod sa Panginoon at nag-aakay ng buhay sa Panginoong Jesus. Meron kang kapayapaan. Hindi kayo post ng post, ito na nagawa ko, nakapunta ako dito, di ba? Minsan, ano na lang yun eh, di ba? Para makita na ikaw ay masagana, pero ang totoo naman ang sa likod mo, ang dami mo palang pinagdadaan. Ang dami mo palang problema. So, huwag tayong hati. Nakikita tayo ng Diyos sa social, maayos, pero ang totoo yung kalagayan ng puso natin duro. Talagang magpabuo tayo sa Panginoon. Give and take. Diba? Pag ikaw ay nanlilimos, diba sa isang kalsada, tanggap ka lang ng tanggap. Hingig ka lang ng hingig. Hindi tayo ganoon ng mga lingkod ng Panginoon, hindi tayo mangangalimos sa Panginoon. Pahingig noon. Pahingig noon, di ba? Tatanggap ka lang, and then after that, wala na. Ikaw ay pinagyaman ng Panginoon para ikaw ay magbalik sa Kanya. Ulitin ko, ikaw ay pinagyaman ng Panginoon para magbalik sa Kanya. At ano yung ibabalik mo? Di ba, pag tumulong ka,
at nakakatulong ka, malakas ka. At pag ikaw ay tinutulungan, mahina ka. Kaya higit na pinagpala ang makatulong sa nangangailangan. So, desire natin na tayo lumakas, na tayo ay lumawak, kasi may pinapagawa ang Diyos. Hindi ko man hinihingi na kayo, mga anak ko sa Panginoon, na kayo ay maging malapit sobra sa akin. Ang hinihingi ko, mas maging malapit kayo sa Diyos. Amen. Kasi kami ay magkakasala. Magkakamali kami ng salita, magkakamali kami ng gawa. Pero ang Diyos perfect. Never nagkamali na ikaw ay pinili, na ikaw ay hiningahan, na ikaw ay binuhay at minahal. Kaya huwag kang aayaw sa Panginoon. Pag sa Diyos kasi, pag sa amin, kami mga tao, temporal. Ako mag-aaral ng ganito. Pag di ako nakapag-aral, wala akong masishare. Pero kayo, pagka kayo nag-aral at lumapit kayo sa Diyos, unlimited siya. Walang hanggan ng Diyos. Kaya pag nakita nyo kami, malakas, mahina, kasi tao kami. Pero yung Diyos na nilalapitan natin, pag ito nasumpungan nyo mga kapatid, unlimited, unstoppable gratefulness ang meron sa inyo. Unstoppable serving, unstoppable passion, unstoppable breakthrough ang mararanasan nyo sa buhay nyo. Walang limit kapag ikaw'y nagmamahal. Amen. Sabi mo, walang limit. Walang limit. Mag-akay ka na. Okay na ako. Mag-akay ka na para sa Panginoon. Kaya sa February 14, akayin natin lahat ng maaakay natin bago. Amen? I-take advantage natin na tayo ay makapag-invite. Kasi papalawak na yung ating lugar. Tignan nyo. Tignan nyo ang paligid. Dati isang hilera lang ang puno. Puno na. Meron pang children. Di ba? Mabuti ang Diyos. So, palakpakan nga natin ang Diyos. So, we are expanded to be commissioned. Kaya una, huwag ka nang a-absent. Pangalawa, mag-invite ka na. Kasi ito naman ay 2 oras lang. At ikaw naman ay masasalinan ng biyaya ng Diyos. Kaya sabihin mo, pag ikaw ay tinawag ng Diyos, huwag, ba't ako? Ulitin ko, huwag mo sabihin, ba't ako? Kagaya ni Isaiah, sabi niya, narito ako. Yan ang tamang word. Narito ako, iyong isipin. Here I am. Isaiah 6 verse 8. And sabi pa ng Panginoon, tutulungan kanya, bibigyan kanya ng tutor, bibigyan kanya ng teacher, bibigyan kanya ng coach, bibigyan kanya ng pastor, bibigyan kanya ng magulang, and I will give you shepherds after my own heart. So sabihin mo sa katabi, hindi ka nag-iisa. Hindi ako nag-iisa. Ay, wag kung sino-sino ang niyayakap mo. Yakapin natin ang salita ng Diyos. Amen. Yan. At yung last na ating pinag-aaralan, yan, wala pa tayo sa point number 1. Ang ating pinag-aaralan, di ba, yung teachable heart. So, mag-expand yung ating puso na ibig sabihin ng puso natin ay maging teachable. Pag sinabing teachable, nauuga, nababakbak, diba may kalawan dito, natatanggal, para nalilinis. Ikaw ba ay handang magpalinis? Ikaw ba ay handang magpa-transform? Ikaw ba ay handang ma-encounter ang Diyos? Sabihin mo, oo Lord, ganun ka agad? Yes na yes. Huwag ka nang mag-atubili kasi kapag kay Lord ka nag-go, di ba sa mundo nga, pagka ang mundo, hinahamon ka, di ba sabi ng mundo, go, go, go! Bye, bye, bye! Therefore, and go lang, isa lang, pinapahirapan mo yung sarili mo pag sa mundo. Kaya, ito, sabi ng Panginoon, tara na. Go! Madali, di ba? Para mag-expand ka, kailangan maging teachable ka. Sabihin mo, maging teachable. Huwag yung pag tinanong, ano nga ulit yung pinag-aralan? Di ba may gano'n, lutang? So, ang hirap turuan ng isang lutang. Kasi pag lutang, wala, hindi mo sila matuturuan ng lutang. Pero, pag ikaw ay nakapokus, ibig sabihin, tumataas yung level ng pakikinig. Na kahit nakaka-atok sa paso, nakaka-atok ako sa kanyang turo. Ay, thank you Lord. Meron akong insomnia, pero dahil kay Pastor, napapatulog niya. Sumali naman ako. Gamot sa insomnia niya, nakalibre ka pa.
Di ba, pupunta ka doon sa psychiatrist, pampatulog, pero dito, nakatulog ka. Imagine mo, sinamahan ka ng Espiritu Santo. Bahay mo, di ka makatulog, kaka-cellphone. Nakasampung oras ka lang sa cellphone. Pag dito, upo ka lang, wala pa isang oras, tikit na ang mata mo. So, kailangan natin magsisi. Kailangan natin talagang seryosohin na huwag tayo pagka tayo ay sinutusan ng Panginoon. Huwag tayo mabebe. Yung parang like ka na lang merong iniisip. So, sabi ng Panginoon, inilagay ng Panginoon ng Diyos ang tao sa halamanan upang linangin at alagaan. So, matured means i-cultivate natin. Linangin natin ano ba ang meron sa atin. Kasi pag nilinang natin, di ba, para tayong, una natin, di ba, tayo yung tinutulog sa atin last Sunday is about doon sa ground, yung lupa, na kapag tayo ay merong lupa, kailangan may apat na klase yun. Nandun tayo sa pang-apat. Na kailangan natin siya i-cultivate. Yan naman ang purpose ng Genesis 2:15, di ba? Linangin nyo at alagaan ito. At sabi pa dito sa New Testament, alam nyo ba, sa 1 Corinthians 3:6-9, ako ang nagtanim, di ba? Ang tao ang nagtanim, ang tao ang nagdilig, pero ang Diyos nagpapalago. Alam mo ba, nakita ko dito, nireveal sa akin ng Panginoon dito, bakit hindi lumalago ang tao? Nagtatanim naman, nagdilig, at may Diyos naman. Hindi nagmamatch yung biyaya ng Diyos doon sa lupa na pagyayamanin niya. Yun pala yun. Hindi nagmamatch yung kayamanan ng Diyos sa lupa na pagtatamnan niya. At kaya dito, sabi niya dito, kaya hindi mahalaga ang nagtatanim o nagbibilig, kundi ang Diyos na nagpapalago. At kayo ang bukid. Kayo ang bukid ng Diyos. Merong maraming pananim dyan. Kailangan natin i-cultivate. Kailangan natin maging teachable. Tayo man ay makultivate. Diba? Ito yung kailangan natin. Na tanggalin natin yung pagiging imot-imot. Imot-imot. Bisaya undong. Pagiging ma-imot sa lahat pag ikaw ay napagsabihan. Balakid yan. Ano ba ang mga balakid at hindi mag-mature at hindi makultivate ang puso mo na mapagtamnan ng salita, madiligan at mapalago ng Panginoon? Una, ang lupa ay, ang puso mo ay bato. Pag sinabing bato, umiiyak na iba, ikaw, nakatulala ka ba? Bato ka ba? Diba? Yung bato, tingnan mo, walang pakiramdam. Diyan, kahit tinatapakan yun, hindi nagsasabi, ang bigat mo naman. Bumigat ka yata, nung nakaraan ikaw kayo nun, 25, ngayon, 28 ka yata. Hindi naman nagkanyo ng bato sa'yo, di ba? So, wala siyang pakiramdam. Ito, ang bato daw, pagka walang pakiramdam, sabi sa verse 4 ng Mark 4, huwag tayong ganito na pag naghasik ng binhi, nalaglag sa daan, sa bato, ay tutukain lang ng ibon. Na hindi tayo teachable, na hindi tayo makausap ka ngayon sa tenga, sa kaliwa, daan, sa kanan labas. Hindi tayo ganun na mga lingkod ng Diyos. Kaya kapag ang anak mo ay matigas pa rin, ano na ang kailangan dyan? Tuntog mo na sa bata para magkabukol, para matauhan. Minsan, di ba ganun ang tao? Hanggang hindi nauuntok, hindi iiyak. Ang likod-likod naman ng batang ito, ang likod-likod naman ang aking gusto. Di ba? Kailangan minsan madapa. Minsan, tuntog. Para yung bukol, lumabas. Ang sasabi niya, oo nga! Mama! Dada! Di ba? Pag nagkabukol ang matauhan. So, ang mga binhin na ito, sabi sa verse 15, ay nalaglag sa daanan at ang mga nakinig ng mensahe nito, pagkarinig ay dumating si Satanas at pinalis ang mensahe. Kaya mga kapatid, bakit tayo hindi lumalago? Baka nandito pa tayo sa daanan. Na masyado tayong, alam mo, ang hilig mo, puno-puno ng kalaswaan. Diba? Pero pagdating sa kabanalan, sasabihin mo, ang holy naman. Pero sa mga green jokes, tawa ka ng tawa. Diba? Paano ba ganun? Paano ba mapalitan? Gawayan ng demonyo. Ngayon, palitan natin pagdating sa kabanalan, puring-puring ka sa Diyos. Pagdating sa kalaswaan, hate na hate mo.
Dumating tayo na huwag lang tayo dito sa daan na sobrang babaw, bako-bako. Kailangan natin magsisi mga kapatid. Maganda yung pananim na itatanim ng Diyos yung buto na yan. May magdidilig dyan, may tutor dyan, may magpapalago ng Diyos. Pero yung puso mo na bato, hindi makakasingit ang Diyos dyan. Hindi makaka-penetrate ang tubig dyan. May harang dyan. Kaya number 2, huwag kang ganito kapatid. Huwag kang mabato. Kanina yung bato, ngayon naman mabato. Sabi sa verse 5 ng Mark, nalaglag sa batuhan ang kanyang tinanim, kaunti lamang ang lupa doon, sumibol, ngunit, yan na ang ngunit, datapwat, subalit, nang tumindi ang sikat ng araw na lanta. Yan yung mga hindi nagbugat. Alam mo hindi nagbugat, diba? Buti pa yung plastic na ito, diba? Nagugat sa speaker. Ikaw ba nagugat ka na ba? Tignan mo, mga hindi nagbugat. Sabi dito, ang mga hindi nagbugat ay yung mga, sabi dito, ay may mga nauusip. Ibig sabihin, ano ba sa English yung pag-uusip? Persecution. Persecution sa kanyang narinig. Ay, oo nga. Ano lang yan? Ay, ano lang ito? Convert ka lang yan sa bagong religion. Ewan ko sa iyo. Ang religion mo ba madadala mo sa Ama? Ang religion mo madadala mo sa langit? Kahit sabihin mo, ikaw ay member nito, ma-attend ka linggo-linggo. Pag wala ka namang ugat dyan sa puso mo, hahanapin ka ng Panginoon. Where is your faith? Ang hanap ng Panginoon, well done and good servant. Hanap ng Panginoon, hindi pastor. Yes, may pastor, kailangan ng church. Hanap ng Panginoon, hindi bishop, hindi magaling ng mga kanta. Hanap ng Panginoon, kagaya niya. Heart, papasalit. Kaya ito, mga kapatid, di ba, pag sumuko ka, dahil ilusig ka, talo ka. Sino dito ang natatalo? Yung mga sumusuko, di ba? Ay, ayaw mo sumuko, di ba? Sino ba dito mahilig sa sugal? Ayaw ko sumuko kasi ayaw ko matalo. Eh ngayon, wala ka ng pera. Eh, talo ka. Pero, pag sumunod ka, hindi mo yung ginawa, may premyo. Gusto mo ng premyo? Sumunod ka. Sabi sa Bible, ang Diyos ang tagapagbigay gantimpala sa mga masisigasig na humahanap sa Kanya. Meron tayong tagapaggantimpala. At kung alam mo nandito ang tagapaggantimpala, excited ka. Diba? Sino dito nanalo sa raffle? Excited ka. Tatawagin na yung susunod na pangalan. No, nandito po ako. Kahit di ka pa nga natawag, nakaabang ka na Ay, yung roleta. Nasa pangalan ko na. Eh pag tinawag ka ng Diyos, mag-atubili ka. Kaya ikaw, mga kapatid, huwag tayo nasa patubatuhan. At huwag rin tayo maging matinig. Diba? Pinagdamo ko yata si Timothy. Ayaw na ng matinig. Alam mo ba yung matinig? Pag hindi mo binunod yun, hindi tutubo, hindi mamumulaklak yung halaman na nakapaligid. Kaya ito, sabi sa Mark 5, huwag kang maging matinig. Sabi dito, lumago ang damo, sinakanya ang mga bibig umubok, kaya hindi namunga. Yan ay mga nalaglag na mga bibig sa matinig. Ano ang matinig? Yung parang naghahanap, di ba matinig? Hindi mahilig sa mat. Hindi matinig. Ang tawag dito, ano yung makukuha ko? Diba? Diba friends with benefits? Kaya ako nakikipagkaibigan sa'yo kasi mayroon ako benefits. Anong benefits ko sa'yo? Makakapag-Starbucks ko tayo. O kaya dito sa bagong diba? Na-promote tayo yung bagong Amber. Makakapag-Amber ba tayo? Pag ako'y sumama sa'yo ng libre. So, minsan ganun tayo. Kaya sabi dito sa verse 18 to 19, ano ang isang matinig? Nasisilaw sa salapi, na humayin sa mga bagay, kaya ang mensahe na wala ng tuwang sa kanilang puso at hindi ito namunga. Masyado tayong maaalalahanin. Dapat tayo ay maaalalahanin sa pangako ng Diyos.
aalalahanin. Yun yung tamang punto. Aalalahanin. God remembered me. God remembered me. Hindi tayo yung maaalalahanin. We are a warrior, not a warrior. So, ang totoong labanan para tayo mamunga, huwag tayong warrior. Kundi tayo ay maging sundalo. Hindi tayo mga chocolate soldier. Chocolate soldier. Tayo ay mga army. Kaya mahalaga na malinaw, yung clarity ng ating purity. Na pagsunod mo, may guide ka, may compass ka. Kasi pag pure ka, malinaw, madaling makapenetrate ng kapayapaan sa iyo. Pero pag namamangka ka, hati ka, mga kapatid, at hindi mo alam ano ang suot mo, ano ang dala-dala mo, pinapaalala sa iyo ng Panginoon dito, take the helmet of your salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Wow! Yan yung kailangan natin. Kailangan natin isuot yung ating pandirigma. We are not chocolate soldier. Kailangan natin yung helmet. Kailangan natin yung belt of truth. Kailangan natin yan. Para itong yung thorny na to matanggal. Kailangan natin magtatabas dyan. Di ba? Kailangan natin ng isang Timothy dyan. Hindi ba magtatabas ay yung alalahanin? Tabasin na natin yan. Kasi alam mo ba, pag nagtiwala ka sa Panginoon, sabi sa Habakkuk, chapter 3, verse 16, sabi dito, aking naririnig at ang aking katawan ay nanginginig, ang aking mga labi ay nangangatal sa tinig, ang kabulukay pumapasok sa aking buto. Ano pa, ang aking mga hakbang ay nanginginig, ako'y tatahimik na maghihintay, araw ng kapahamakan na dumating sa bayan, bagamat ang puno ng igos ay hindi mamulaklak. Sabi dito sa verse 18, gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Ang Diyos, ang Panginoon, ay aking kalakasan. Ginagawa niya ang aking paa na gaya ng usa. Pinapalakan niya ako sa daang mataas na daan. So, ayaw ng Diyos na ikaw ay hindi mamunga. Naalala niyo nung nakatagpo ng Panginoon, gutom na siya. Kailangan niya ng pagkain. Nasaan ang bunga ng puno ng ibus na to? Di ba ako lumihan dito? Bakit wala kang bunga? Mula ngayon, di ka na mamumunga. At naggulat kinabukasan ang mga lingkod niya, mga alagad niya. Ano nangyari sa puno na to? Bakit na naman? So ang Diyos, pagpapalain ka niya. Ang Diyos, puhusga. Depende sa iyong bunga. Kung ayaw mong magpaturo, walang magagawa ang Diyos. Kung ayaw mong magpasino, walang magagawa ang anghel ng Diyos para ikaw. Kailangan mo, ikaw mismo mag-decision kasi kawangit ka nga ng Diyos. You have the willpower. At yung willpower mo na yun ang gamitin mo para makalaya ka. At sabi mo, Lord, kailangan kita. Pumasok ka sa buhay. Sabi nga dito, di ba, sumagot si Jesus nang makita niya ito. Sabi, nagtaka sila, nagsasabi, paano natuyo ang puno ng igos? Sumagot si Jesus, sinabi niya sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at hindi nag-akaling lang. So, ito yung tinuturo sa atin, na isang matabang lupa ay kagaya ng isang mayroong pananampalataya. Mayroong mabuting matabang lupa. Sabi sa Mark 4 verse 8, may binhi na nalaglag sa matabang lupa at ito'y kaagad na tumubo. Namiss ko tuloy yung lupa namin sa FFI. Kahit ano ito, ilagay namin doon, tumutubo. Ilagay yung tanim ni Ate Ems, napakalago. Alam niyo ba, dahil hindi kami mahilig uminom noon, pansamantala lang, yung mga kapitbahay namin, pwede bang makahilig? So kung marami ka, kung mataba ang lupa mo, at mayroong tinanim dyan, at mayroong binilig, pinalago ng Diyos, di ba alam na binuwanag ka, hahanapin ka ng tao? Ano ba ang meron dyan? Ano ba ang meron dyan? Pwede bang makatikip? Kasi nakita niya may bunga. Ngayon, ito ang mabuting balita. May mga binhi na laglag sa matabang lupa at namunga ito ng marami. Nagabuti ng tig-30, tig-60 at tig-100. Ano ang mga ito?
Ito, sabi sa verse 20 ng Mark 4, sila yung mga nakikinig. Sila yung mga tumatanggap sa mensahe. Buong-buo. May tutor, may coach, may magulang. Tinanggap mo ang turo, lalawak ka. Tatalino ka. Diba, ang mga nakikinig mas tumatalino kaysa mga nagsasalita. Kasi napupunuan ka ng kaalaman. Ito ang mabuting balita. May mabuting lupa. At sabihin mo, ako yun. Mabuting lupa ako. Lord, tamnan mo ako. Lord, diligan mo ako. Lord, turuan mo ako. Ang pusong ito ay pusong basang, buuin mo. Sabi ng Panginoon, the fruit of the righteous is a tree of life. Meron na puno, Proverbs 11:30. The fruit of the righteous is a tree of life. So, kapag ikaw ay nag-aakay, alam mo ba, vulnerable ka? Ano ang ihahain ng tubig? Malinis ba? Ano ang inihahain natin buhay sa kanila? Proverbs 11:30, the fruit of the righteous is a tree of life. And he who wins souls is wise. Sino ang mag-win ng souls? Kaya palakpakan natin yung mga kabataan dito. Halos every Saturday, may bago na uma-attend. So, bakit? Gawa ba yun ng Diyos? Hindi. Gawa ba yun ng tao? Hindi. Pagsunod lamang yan sa Diyos. Pag namatay tayo, di ba? Nag-usap nga kami kahapon, di ba? Sa mga Batanggenyo daw, di na bale, ang ano, walang yaman, wag lang ang Yaman. So, yung bagay na yan, hindi yun nadala sa dapat. Di ba? Pag namatay kayo, ang kailangan ng Diyos ay may puso mapagpakumbaba at puso masunurin. Sabi ni Apostol Pablo, di ba, hindi pa kayo ang aming pag-asa. Kayo ang aming kaligaya. Sabi niya sa mga tao. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa taga Thessalonica 2:19. Hindi ba't kayo lamang ang aming pag-asa, kaligayahan? Ang koronang may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesus. Pagparito na. Ano lang ang mapagmamalaki natin sa Diyos? Yung mga naakay natin. Kasi yung yan, ito, lahat yan galing naman yun sa Diyos. Yung sa iyo, ang mapagmamalaki natin dito, ito yung corona na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita, ang mapagmamalaki ko lamang ay ang mga taong nabigyan ng pag-asa, ang mga taong pinagaling niya, ang mga taong naakay sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsunod. Amen. That is the good ground. That is the place of fruitfulness. That is the place full and overflow. Kaya iwanan mo na yung dati mong gawin. Walang shortcut. Magsisi, makinig, at lakaran. Amen. Level up tayo mga kapatid. Level up ka sa pagsunod mo before it's too late. Bago sumara ang pinto ng iyong buhay, ma-accomplish natin ang tamang disenyo ng Panginoon sa atin. Amen. Kasi ikaw at ang Diyos fit together. Fit together tayo. Fit together tayo. We are the bride of Christ. And hindi pwede na isang puno, nakagaya ng puno ng higos. Alam niyo ba, ang puno ng higos, sabi sa science, ito ay mabilis mamunga. Mabilis tumubo. Pero bakit hindi siya tumutubo? Maaring ang lupa na yun ay mabato. Maaring ang lupa na yun ay matinik. Maaring ang lupa na yun ay bato mismo. Bakit? Dahil walang tumubo. Pagka ikaw ay mataba, automatic mga kapatid, full and overflow. Kaya mga anak, payo ko sa inyo, sabi sa kawitaan, iniwan, follow me. Anak ko, ang aral ko'y huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Verse 3, pananalig at katapatay, huwag tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa iyong isipan. Sa gayoy, malulugod sa iyong Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahan. Ang sabi sa verse 10,
Sa gayo'y kamalig mo ay ang apaw, sisidlan ng inumin ay hindi matutuwa. Amen. That is the true meaning of fruitfulness. How good ground is you. Pag tumapak pa sa iyo ako, mararamdaman ko ang daan, mararamdaman ko ang pag-asa. Yes, sasabihin ko, yes, tumapak ka sa aking lupa. Makakapahinga ka. Diba? We are expanded to be commission. Sabi ng Panginoon, ipunin nyo ang lumabis ng di nasayang. Ano ba labi sa inyo? Kung full and overflow ka, ipunin mo yan ng di masayang. Sabi niya dito, ang Diyos ay di Diyos ng sayang. John 6:12, nang makakain ng mga tao, sinabi ng Panginoong Jesus sa kanyang alagad. John 6:12, ipunin nyo ang labis ng di masayang. Kasi ibibigay natin yan. Alam niyo ba yung sopas? Halimbawa lang nagluto si Pastora. Sabi ko, ipunin nyo lahat, walang matitira. May natira pa kahapon. Iyon ang ulam namin kagabi. Diba? Imagine mo, kapag pala ikaw ay puno, maraming makakatikim na nagugutom. Kaya huwag mo sabihin, ayaw mo maging mayaman. Kontento ka na, hindi. Pinili ka ng Diyos maging mayaman. Amen. Sabi dito, magalak kayo. Diba? Kung may pagsubok kayo, di mo ba alam mayaman ka? Sasabihin mo lang sa pagsubok, magalak ako. I am anointed, I am favored, I am blessed. Sabi sa James 1:2-4, magalak kayo kapag kayo lumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. At dapat niyong malaman na napapatatag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo maging ganap, walang pagkakit. Kaya ito yung tinuturo sa akin. Mayroon kang vision, dapat meron kang salita. Pangitahin sa atin sa Isaiah 54 verse 1-5, malaking tolda sa verse 2, palaparin ang kortina. Nakita nyo? Palaparin ang kortina. Huwag niyong lagyan hangganan ang damo yan. Pahabain niyo ang tali. Susunod doon ang tali niyan. Sabi sa pangitain kay Isaiah, huwag mong lagyan hangganan ang dako na yun. Isaiah 54 verse 2. Ano pa? Pahabain ang tali. Ibaon mo sa ilalim ng pangtulos. Ayun yung mga pangtulos, oh. Kaya, para marami. Sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Yung dito pupunta sa Australia. Yung dito pupunta sa USA. Yung doon pupunta sa hindi, meron na yun. Greece. Sa Greece. Meron ba sa Japan? Yan, sapagkat kakalat kayo sa buong daigdig. Verse 4. Huwag kayong matakot, Panginoon ng loob. Bakit? Hindi ka mapapahiya. Malilimot mo ang kahiliyang dinanas. Hindi mo na maaalala ang matinding kalungkutan. Punong-puno ka ng kagalakan. Saan ka man doon? Palaparin mo ang iyong puso. Palaparin mo ang iyong espiritu. Palawakin mo. Para pag sinabi ng Panginoon, therefore and go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Diba yung sa ano na? Pagkakaat pa nila. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son. Wala ka nang maaalala matindi ka. Hindi mo maaalala yung buhay mo dati. Hindi mo maaalala bakit. Kasama mo ang Diyos. Kaya kung ikaw kapatid, hirap ka pa rin sumunod sa Panginoon. Lutang ka pa rin. Ito na yung time mo. Katagpuin mo ang Diyos. Magsisi, lumapit, at tumayo. Maglingkod sa Panginoon. Amen? Mabuting balita. Meron tayong simbahan. Meron tayong salita. Meron tayong panalangin. Open lang ang ating panalangin. This Tuesday, manalangin tayo sama-sama. Kaya huwag tayong matakot mag-alangin. Magpursige tayo sa Panginoon. Kasi yung harvest natin, hitik na. Ikaw ang laborer, mag-harvest. Hitik na.
mabuti kang lupa, mag-harvest na lang. At kung alam mo sa puso mo, may panawagan ka, huwag kang matakot. Sabi ng Panginoon dito, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi kanya ipapahiya. Pag sa tao ka, humingi at magbalik. Yung pangako mo, nasa na? Minsan, pinakapos. Minsan, nagtatago. Pero sa Diyos ka, magpakita, hindi kanya tataguan. Sa Diyos, kakataguin kanya. Tutulong. Yan ang ating Panginoon na pinapangaral sa lugar na ito. Palakpakan natin ang Diyos. Kahit tayo, marami. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lingkod at sa saya, pupurihin kita. O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Dahan-dahan lang. Kasi dahan-dahan lang at mga galaw yan. Langit at lupa, nanatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Pangunaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Ang galing, ang tulong mo, ang tulong mo, sa iyo. Pag-ibig ko ang mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Ang kagaling, ang tulong ko, ang tulong ko, sa iyo. Pag-ibig ko ang mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa panggagaling, tulong ko, ang tulong ko, nagmumula sa iyo. Pag-ibig ko ang mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa panggagaling, ang tulong ko, ang tulong ko, sa iyo. Pag-ibig ko ang mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. At bago
lupa, mananatili ang mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maliwanag ang mensahe ng Pastor Mark sa umagang ito. Ano po? Na tayo ay kailangang umexpand. Manatili tayo. Umugat tayo. At sa pag-ugat mo, alam mo ba, aalisin ng Diyos lahat ng kahirapan. Umugat ka sa salita ng Diyos. Umugat ka sa kanyang simbahan. Yan ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon. Para ikaw ay lumawak, maging kagamit-gamit. Yung dati mong buhay, luma na yan. Inalis na ng Diyos yung luma. Pinalit ng Diyos yung bagong buhay. Ibig sabihin yung bagong buhay na tinanggap mo. Diyan ka gagamitin ng Diyos. Palalawakin ng Diyos. Bibigyan ka ng Diyos ng excellent spirit para ang buhay mo maging kagamit-gamit. Amen? Mga kabataan, maging seryoso tayo. Hindi tayo nandito para maglaro. Alam yung mga buhay nyo habang kayo ay bata pa magpagamit kayo sa kaharian ng Diyos. Isa lang ang naalala ko na lagi tinuturo sa amin ni Pastor Dong at Pastor May. Habang mga bata kayo, iba ang lakas ng kabataan. Dahil ang lakas ng mga kabataan, maano yan, malakas. Alam niyo yung the strength of the youth. Powerful. Ibig sabihin, yung physical strength nyo, iba doon sa physical strength namin ngayon. Kaya mga anak, magpagamit kayo. Huwag kayo maglaro ng maglaro. Habang meron kayong lakas, huwag yung i-enjoy sa mundo. I-enjoy nyo sa presensya ng Diyos. Bandaan nyo na. Kapag kayo ay naglingkod ng tapat sa Diyos, meron kayong reward sa langit na hindi nyo makukuha dito sa mundo. Ang mundo, papahirapan kayo. Ang mundo, ipapahirapan mo. Ang mundo, ikakalat lahat ng pangit na nangyari sa iyo. Pero kapag pumasok ka sa presensya ng Diyos, makikita mo ang lahat ng mabigat may dadaanan. Ang lahat ng masakit, merong kahiluman. Ang lahat ng pangit na nangyari sa iyo, babaguhin ng Diyos ang set-up na buhay. Amen. Kung gusto mo ng expansion, totoong expansion, magsimula ka sa sarili mo. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Manalangin ka. Gusto mo ng expansion, totoong expansion sa buhay mo, seryosohin mo ang pagpunta sa simbahan. Seryosohin mo ang pagbabasa ng Biblia. Seryosohin mo kung ano yung sinasabi ng pastor. Huwag mong lalayuan ng mga pastor. Kami mag-asawa ni Pastor Mark. Dumadaan ko yung minsan sa matinding iskisan, matinding kahirapan, pero hindi kami lumalayo kung sino yung nagpapakamagulang sa amin. Hindi kami tumatakbo. Dinidisiplina kami, pero hindi namin sila tinatangkulan. Kung hinihiyayakap namin sila, nagpapasalamat kami dahil merong nagpapakamagulang sa amin. Amen. Ganyan kabuti ang Diyos. Kaya kami nang tumawid kami dito sa lupa, Lord, ano ang gagawin mo sa amin dito? Masaya na kami sa Paranaque. Kompleto na kami doon. Hindi na namin kailangan ng worship team. Meron na. Hindi na kami kailangan ng admin. Meron na doon. Ushering, lahat meron na doon. Pero nung tinawid kami dito ng Diyos sa iba, nakita namin, ikaw pa rin. Sabihin ko kami, ako pa rin. Hinala ng Diyos dito. Dahil kasama ako mag-ito. Amen. Hallelujah. Lord, salamat. Patuloy mo paunawa sa aming Panginoon. Kailangan ka namin, Jesus. Wala namin, Panginoon, yung kasalanan.
bago mo kami, Panginoon, i-expand, palawakin, ipatawid sa iba't ibang lugar. Lord, unahin namin, Panginoon, Ikaw, Jesus, sa aming mga buhay. Na maitakwil namin itong kasalanan. Kasalanan na nagpapagapang sa amin. Kasalanan na nagpapahirap sa amin. Kaya kami hindi makapag-first step. Hindi kami makapag-breakthrough dahil sa kasalanan. Lord, tulungan mo kami. Hindi namin kaya ito, Panginoon. Hindi namin kaya ng aming sarili lakas. Ang lakas namin may katapusan, may kahinaan. Pero kailangan na namin ng Diyos. Kailangan namin ng yung banal na Espiritu na mag-remind sa amin, anak, mali ang ginagawa mo, itakwil mo yan. Bumalik ka sa Diyos. Magsimba ka, magpuri ka, manalangin ka. Lord, tulungan mo kami na hindi namin i-entertain yung mga bumubulong sa amin. Hindi namin i-entertain, Panginoon, ang gustong sumira sa amin. Kung hindi makita namin na napakaganda, napakalawak ng plano mo sa aming mga buhay. Salamat, Lord, salamat. Naniniwala kami, Panginoon, na dinala mo kami sa lugar na ito. Dahil napakaganda, napakaliwanag ng gagawin mo sa amin. It seems dark in the beginning, but every step of faith, we will see light. We will see a brighter future ahead of us, O Father God. Oh, hallelujah. Salamat sa gagawin mo sa lahat ng mga nandito kami, Panginoon. Kung kasama mo ang pamilya mo, nakitan mo siya. Kung kasama mo ang mga nakitan mo siya. Napanalangin na mo kayo lahat ng mga pamilya. Ang walang pamilya mo dito sa harapan. Panalangin ko po kayo. Panalangin namin kayo. Dito sa natin. Hallelujah. Nakitan mo yung pamilya. Panalangin tayo ng tulong sa Diyos. Salamat sa pamangkin mo na si Elisha. Lord, ano man, Panginoon, ang langit daraanan niyang sa salamat sa Panginoon.
niya, Panginoon, igusto mo seryoso siya sa kanya, Panginoon, sa gamitin mo siya. Panginoon, mapalago ang buhay niya. Tayo sa kalooban mo siya. Hindi ng ating kapatid. Panginoon, mag-ibay, sa kanyang hanap buhay. Ikaw lang ang inaasahan niya, Panginoon. Walang iba. Maraming salamat po ay kami na dinadala sa laban. Hindi mo kami, Panginoon, makapagod kami, Lord, na nangangailangan sa namadala namin, Panginoon, sa lugar na ito. Maraming salamat sa lahat ng tumulong kayo sa araw na ito. Bigyan mo, Panginoon, ang ibay na kalamasan. Bigyan mo, Panginoon, ang pagkakasanda. Walang kamakala sa buhay ng bawat isa. Lord, salamat sa pagkakasanda. Sa aming pag-uwi na namin ang iyong butit malaman. Mahayakap ng aming pamilya, Panginoon, ang pagmamahal. Lord, salamat sa aming pag-uwi. Ingatan mo kami, O Lord, ng aming mga sasakyan, Panginoon. Ang magiging driver ng aming sasakyan, Panginoon. Lord, salamat sa mga sakay na iyon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Amen. Panginoon, salamat. Dahil makapiliwan, kami yung pinagpala, ang aming panalangin ay hinihiling. Tunay na Diyos na ikaw ay Diyos, mahabagi, nakikinig sa aming mga division, umabot sa mga malalapag na kalayo sa amin. Ikaw lang, ikaw ang Diyos, na aming ilapitan sa umaga ito. Salamat, Panginoon. Salamat. Natagpuno mo rin ang aming pangangailangan. At dahil dito, Panginoon, ay patuloy na nanagilig ko na may kalakasan. Dahil binigyan ko kami ng kalakasan upang matagaan. Sa oras na ito, pinabati ko ang trabaho. Dalangin ko, Panginoon, pagpalain ko ang kanilang kamay. Pagpalain ko, Panginoon, minsan pa. Ang hindi awan ng langit ay bubuhos sa kanilang buhay. Pinabati ko ang nag-iisa. Dalangin ko, Panginoon, sa kanilang buhay. Samahan kita. Darating ang panahon, as you humble yourself to the Lord, He will lift you up in due time. Dalangin ko, Panginoon, ang tamang panahon ng iyong anak na ito. Be in a household you serve the Lord. Kung ikaw yan, tanggapin mo ang biyaya ng Panginoon na ikaw ay magamit sa kanyang lapit sa iyong pamilya. Pinagpapala kita. Pinagpapala ko ang iyong salita. Pinagpapala ko ang iyong gawa. Pamunga ng paglubo, sandaan, at sa ligo. Salamat. Kung ikaw, ang ibang anak, hirap, gawin ano ang kanilang magiging destiny, ipapatuwala mo sa Panginoon. Salamat, pinagkakatuwala namin, Panginoon, ang aming mga anak sa iyo. Alam namin, Panginoon, binigyan mo kami kakayan ng lumaman. Pero ikaw, Panginoon, ang may kakayan ng magpalago sa aming mga anak. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon. Ano man ang kahinaan namin, Lord, sa oras na ito, binibigyan kayo ng kakayanan ng Panginoon para malagpasan ang lahat ng inyong pinagdadaan. Salamat mo ngayon ng mga personal na panalangin tapat ang Diyos. Idulog natin yan sa Panginoon. Buhay ang Diyos na ating nilalapitan. Hindi siya nagkulang, noon at magpakailanman. Salamat, Panginoon. Taas natin ang ating dalawang kamay. Panginoon, ikaw na gumawa ng lahat ng aking hininga, ng aking pagkatao. Sa iyo ako bumabalik. Sa iyo ko pinagkakatiwala ang buhay ko. Nais kita na makasama ngayon at magpakailanman. Sa oras na ito, pinagpapala kita. Patuloy na samahan ng ating banal na Espiritu Santo. Ano man ang iyong takbuhin, ano man ang iyong lakbay. May patnubay ka, hindi ka iwan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Tanggapin mo ang selyo ng banal na Espiritu Santo. Makalagpas sa anong pagsubok, matabol ang kaaway, at patuloy na kapagmasunod ang kanyang aral sa kanyang lugtong. Salamat, ikaw ay lumako. Sumagana sa pangalan ni Jesus, nangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Pinagpapala kita. In Jesus' name. Amen.
ngayon, February 14.